Sa nakaraang kabanata, matagumpay na natalo ni Legion ang dalawang estatwa ng leon na nagsisilbing tagapagtanggol ng palasyo. Sa kabila ng kanilang lakas, napadapa niya ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Matapos iyon, pumasok siya sa loob ng palasyo at doon ay sinalubong siya ni Yun Lady, ang pinuno ng Flying Swallow Association. Ang babae ay bumaba ng marahan sa hagdan, ang bawat hakbang ay may dalang himig ng tensyon at awtoridad. Paglapit niya kay Legion, bahagya niyang iniangat ang kanyang abaniko at marahang itinapat ito sa baba ng lalaki. Sa malamig na tinig, sinabi niyang tila labis itong nasa sabik at nais niyang ipakita rito ang isang bagay. Nagsimula ang bagong kabanata sa isang eksenang puno ng tensyon, nakaharap sa isa't isa sina Yun Lady at Legion sa gitna ng isang malawak ngunit madilim na bulwagan ng palasyo. Tahimik silang nagtitigan, at ang bawat paghinga ay tila kayang magpasiklab ng isang labanan. Ang liwanag ng mga kandila ay marahang kumikislap, nagbibigay ng mahiwagang anino sa mga mata ni Yun Lady na puno ng determinasyon. Sa isang mapanudyong ngiti, mahina niyang binigkas, habang mas pinagmamasdan kita, lalo kang nagiging kamukha niya. Hindi tumugon si Legion. Sa halip, malamig niyang itinabi ang abaniko mula sa kanyang baba at tumitig ng matalim sa babae. Sa tinig na kontrolado ngunit mabigat, tinanong niya kung anong lugar iyon at kung ano ang layunin ni Yun Lady sa paglalaro ng ganitong mga pakana. Umiti lamang ang babae, isang ngiting may halong lamang at panganib, sa kasagot niyang, kung talagang gusto mong malaman, itanong mo sa iyong ama. Siya ang higit na nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Mula roon, lumipat ang kwento sa isang madilim na silid na may amoy ng insenso, kung saan nakaupo ang Supreme Demon Empress, si Hyeong, nakaharap si Yos Solchen. Sa malamig na ekspresyon ngunit bakas sa mga mata ang matinding pagod, nagsimula siyang magsalita. Sinabi niyang mali ang akal ang siya lamang ang makapipigil sa pinuno ng kulto, dahil siya ay isa lamang, Demon-ikong manika. Ang kanyang tinig ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Tahimik lamang na nakikinig si Solchen habang patuloy si Hyeong sa pagninilay. Sa kanyang isipan, sinabi niyang ang tunay na pinakamakapangyarihan sa mga demonyo ay hindi ang ama ni Solchen, kundi ang Demon Lord mismo. Pagkatapos, sa mariing tinig ay ipinaliwanag niya na ang sukdulan ng lahat ng demon-ikong sining ay ang Demon Art of the Nine Blossoms. Ayon sa kanya, ang sinumang makakamit ang lihim na kapangyarihan ito ay maaaring tumawag sa kaluluwa ng Heavenly Demon. Ngunit ang sinumang bihasa sa sining na iyon ay hindi kailanman makakatakas sa kalooban ng Heavenly Demon. Matapos niyang huminga ng malalim, ipinaliwanag niyang kahit ang ganoong kapangyarihan ay hindi pa rin sapat upang talunin ang pinuno ng Jilpong clan. Gayon din, kahit ang Jilpong ay hindi rin kayang labanan ang Supreme Demon Lord, kaya't ang ugnayan ng mga puwersa ay tila isang komplikadong tanikala ng kapangyarihan at kapahamakan. Marahan niyang kinuha ang tasa ng tsaa, uminom ng kaunti, at tumitig kay Solchen. Sa banayad ngunit mariing tinig, sinabi niyang maging siya ay walang kakayahang pigilan o talunin ang pinuno ng kulto. Napayuko si Solchen, at ilang sandaling natahimik. Ang kanyang mga mata ay dahan-daang pumikit, at sa kanyang mukha ay makikita ang matinding panghihina ng loob. Sa mabigat na tinig, sinabi niyang siya ay pagod na kahit gaano pa sila magsumikap, tila imposibleng mapigilan ang paparating na kapahamakan. Umaasa na lamang siya na hindi na muling maulit ang madilim na panahong minsang bumalot sa Jiangho. Sa huling tagpo, ipinakita ang Chorayan na nakatayo sa tabi ng isang tahimik na lawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Ang tubig ay kumikislap, sumasalamin sa kalangitan habang marahang umiihip ang malamig na hangin. Sa kanyang isipan, mahina siyang nagbulong, na hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Habang papalapit ang bukang liwayway, dama ni Chorayan ang bigat ng hangin, puno ng kaba at di maipaliwanag na pangamba. Sa isip niya, bagamat napakalakas ni Legion, hindi pa rin ito nawawala sa pagiging padalos-dalos. Tila may masamang pangitain na nakabitin sa paligid. Sa mga sandaling iyon, sumagi sa isip ni Chorayan ang mga alaala bago umalis si Legion. Naalala niya kung paanong ngumiti ito ng mainit habang magaan ang tanong, ano ang iniisip mo? Bahagyang malungkot noon si Chorayan at marahang sumagot, ewan ko, pero nitong mga araw na ito, pakiramdam ko ay kinakabahan ako kahit walang dahilan.
Hindi ko mapigil ang isipin kung ano ang maaaring mangyari sa iyo. Umiti lamang si Legion noon, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Sinabi niyang, huwag kang mag-alala. Paano ako hindi babalik? Palagi akong uuwi ng ligtas. Iyan ang pangako ko. Ang mga salitang iyon ay nanatiling nakatatak sa puso ni Charayan, na ngayoy tanging ang liwanag ng buwan at refleksyon nito sa tubig ang kanyang kaharap sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos nito, muling bumalik ang tagpo sa silid kainan ng palasyo. Magkaharap sina Legion at Yun Lady sa isang eleganteng mesa na may 2 tasa ng mainit na tsaa. Sa ngiting tila maamo, sinabi ni Yun Lady, halika, uminom ka muna ng tsaa. Wala akong nilagay na lason dyan kung iyon ang iniisip mo. Ngunit nanatiling malamig ang titig ni Legion. Sa payapang tinig, sinabi niyang, hindi ito ang bagay na gusto mong ipakita sa akin, hindi ba? Mataman siyang tumitig sa babae at diretsyong nagtanong, bilang pinuno ng Flying Swallow Association, ano ba talaga ang pakay mo sa akin? Tahimik lamang si Yun Lady sa ilang sandali, bago unti-unting ngumiti ng may kahulugan. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad ng may kagandahan patungo sa isang malaking pinto sa gilid ng silid. Sa banayad ngunit makahulugang tinig, sinabi niya, kaya pala alam mo na kung sino ako. Kung ganon, wala nang dahilan para magpaligoy-ligoy pa. Binuksan niya ang pinto at lumingon sa balikat, may ngiting puno ng misteryo. Kung ayaw mo ng tsaa, mas mabuti sigurong ipakita ko na lang sa iyo. Sa malamlam na liwanag, narinig ni Legion ang kanyang tanong, siguro naman narinig mo na ang tungkol sa malaking digmaan sa pagitan ng demonic cult at ng mga orthodox sects, hindi ba? Pagpasok niya sa silid na tila nilulakubon ng mapulang liwanag, nagpatuloy siya, ngunit sigurado akong hindi mo pa ito nakikita sa sariling mga mata. Biglang tumindi ang hangin sa paligid. Namangha si Legion sa tanawing kanyang nasaksihan, isang larawang buhay ng madugong digmaan. Lupaing nababalot ng abo, mga sigaw ng paghihirap, at mga katawan ng mandirigmang nagbagsakan. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng dugo, at ang langit ay tila sinunog ng apoy. Dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng karagatan ng mga bangkay, ang mukha ay puno ng pagkagimbal at kawalan ng paniniwala. Hanggang sa tumigil siya nang makita ang isang lalaking duguan at halos hindi na makatayo, nakaluhod ito at namamanhik sa isang mandirigmang matikas ang tindig. Marahang nagsalita ang sugatang lalaki, maawa ka, kung kukunin mo rin ito, mamamatay kami sa gutom. Ang tinig nito ay puno ng pagmamakaawa, ngunit walang kahit anong awa sa mga mata ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Sa likuran, lumapit si Yun Lady. Sa mahinahong tinig ngunit may bigat ng kahulugan, sinabi niyang, ang digmaang ito ay nagsimula lamang sa maliit na alitan sa pagitan ng mga martial artist. Ngunit kahit ang mga demonic cult at ang orthodox sect, wala ni isa sa kanila ang may kakayahang tapusin ito. Tumangala siya sa langit na pulang-pula na parang dugo, at nagpatuloy, parehong malakas ang kanilang mga puwersa. Habang tumatagal ang labanan, lalo lamang nadadamay ang mga inosente. Kaya, sabihin mo sa akin, Legion Lee, handa ka na bang humarap sa ganitong kalagayan? Tahimik si Legion sa ilang sandali bago tumingin sa kanya. Sa malamig ngunit matatag na tinig, sinabi niya, kung ganito rin lamang ang magiging wakas, mas pipiliin kong huwag na lang itong simulan. Umiti lamang si Yun Lady, isang ngiting mahinahon ngunit nagtatago ng kadiliman. Kung ganon, aniya, may isang bagay na kailangan mong taglayin. Ang kanyang tinig ay naging mas matindi habang tumitig siya ng diretso kay Legion. Isang kapangyarihang higit pa sa demonic cult at sa Jilpung clan, at ang tapang na gawin silang lahat na iyong kalaban. Unti-unti siyang lumapit, at nang halos magkalapit na ang kanilang mukha, dama ni Legion ang malamig na aura ng babae. Sa mapanuksong tinig, sinabi nito, alam mo namang hindi mo magagawa ito ng mag-isa. Pero, paano kung ibigay ko sa iyo ang kapangyarihang iyon? Huminto siya saglit, tumitig ng malalim sa mga mata ni Legion, at bumulong, alam mo na kung ano ang tinutukoy ko. Sa sandaling iyon, biglang yumanig ang paligid. Mula sa ilalim ng lupa, sumulpat ang mga ugat ng isang dambuhalang puno at mabilis na pumulupot sa katawan ni Legion. Pilit niyang pinigtas ang mga ito, ngunit habang lumalaban siya, lalo lamang humihigpit ang pagkakabigkis. Sa isang iglap, nagdilim ang kanyang paningin.
Ang mundo sa paligid niya ay umikot, at nang dumilat siya, ang tanging tanawin na kanyang nasaksihan ay isang karagatan ng dugo, at mga bundok ng bangkay na walang buhay. Si Legion ay napatingin sa tanawin sa harapan niya nang may mga mata na nanlilisik sa pagitan ng galit at pagkasindip. Sa paligid ay nagsimulang marinig ang mga bulong na mahina ngunit malinaw na umalangaw sa kanyang pandinig. Isa lamang ang tunog na tunay na malinaw at nakakayanig, ang tinig ni Yun Lady na nagsalita ng mahinahon ngunit may lalim na tagos sa puso. Sinabi nito na ang tunay na kapangyarihan ay laging may kapalit, isang sakripisyo. Sa kanyang labi ay gumuhit ang isang ngiti, matamis ngunit puno ng lihim na kahulugan. Marahang sinabi ni Yun Lady na kung talagang nais ni Legion na baguhin ang mukha ng Jiang Ho, kailangan niyang maging handa na ailay ang sarili. Ngunit may tanong siyang iniwan, paano naman ang mga taong nasa paligid niya? Handa rin ba silang akuan ang bigat ng mga magiging bunga ng kanyang desisyon? Ang bawat salitang binitiwan ni Yun Lady ay tila mga patalim na dahan-daang tumatagos sa kaluluwa. Kasunod noon, sa isang kilos na ubod ng ganda, iniunat ni Yun Lady ang kamay patungo kay Legion. Ang kanyang tinig ay naghalo ng tukso at pang-akit habang sinasabing hindi niya kayang takasan ang mga magiging kahihinatnan ng mag-isa. Kaya't inalok niya itong hawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, ang mga ugat na nakapulupot sa katawan ni Legion ay gumalaw ng mabagal, tila ba sumusunod sa utos ni Yun Lady, at pilit na inilalapit ang kamay ni Legion upang abutin ang sa kanya. Ang hangin sa paligid nila ay nagsimulang umalon, puno ng aura na parehong mapang-akit at nakalulunod. Ngunit bago pa man magtagpo ang kanilang mga kamay, biglang pinigilan ni Legion ang kamay ni Yun Lady at hinigpitan ang pagkakahawak. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan, at sa isang iglap, ang mga ugat na pumipigil sa kanya ay nabasag na parang salaming tinangay ng bagyo. Sa titig na matalim at tinig na matatag, sinabi ni Legion na kung siya ay madaling mabihag ng ganitong uri ng mahihinang manipulasyon, kung gayon, ang pangarap na sakupin ng Jiang Ho ay isa lamang hangkag na ilusyon na hindi niya kailanman nararapat. Ang kanyang tinig ay umalangaw sa buong silid, nagdulot ng tensyon sa hangin na para bang tumigil ang oras. Matapos iyon, muling pinakawalan ni Legion ang enerhiya mula sa kanyang katawan upang labanan ang mahiwagang formasayon ni Yun Lady. Umugang ang paligid, at ang malalakas na hangin ay umikot sa kanyang paligid na parang bagyong nagwawasak ng lahat ng madaanan. Sa isang saglit, tuluyang gumuho ang formasayon. Ang katawan ni Yun Lady ay unti-unting naglaho, nagiging libu-libong piraso ng pulang rosas na kumikislap habang lumilipad sa hangin. Bago siya tuluyang maglaho, narinig ni Legion ang huling tinig nito, malambing ngunit puno ng misteryo. Sinabi niyang hindi kailangang magpadalos-dalos sa pagpapasya. Dapat niya itong pag-isipan ng mabuti hanggang sa muli silang magkita. Ang kanyang tinig ay dahan-daang nawala kasabay ng mga petal ng rosas na tinatangay ng malamig na hangin ng gabi. Pagkatapos noon, nagbago ang tagpo. Sa isang marangyang silid na nababalutan ng amoy ng insenso at liwanag ng mumunting parol, nakaupo si Yun Lady sa kanyang trono na may pusong kalmado ngunit matang mapanlinlang. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaking nasa katandaan na may ekspresyong puno ng paggalang. Mahina nitong sinabi na ilang sandali lamang ay muntik na raw siyang mahuli, at marahil ay dapat pa niyang pinatibay ang formasayon. Ngunit ngumiti lamang si Yun Lady, isang ngiting banayad at puno ng pagtitiwala. Sinabi niyang hindi na kailangang humingi ng tawad dahil inaasahan na niya ang ganoong pangyayari. Inilapat niya ang likod sa sandalan ng kanyang upuan, marahang pinaglaruan ang dulo ng kanyang abaniko, at tumitig sa malayo. Matagal na raw mula nang muli niyang maramdaman ang ganitong kasiyahan. Sa mga matang kumikislap sa kuryusidad, bumulong siya sa sarili, ano kaya ang susunod na mangyayari? Anuman ang haharapin ni Legion, at anuman ang mawala sa kanya, kaya ba niyang panindigan ang lahat ng iyon?